Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, ICT, Grade 5. Quarter 1, Lesson 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa desktop publishing software. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng Word document na may images, shapes, smart arts, tables, at page background. Mga nilalaman: desktop publishing software, page design, layout borders, and accents. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng isang munting balik-aral. Tingnan mabuti ang mga larawan sa ibaba. Ang bawat larawan ay sumisimbolo sa iba't ibang bagay na maaaring ilagay sa Microsoft Word. Tukuyin kung ano ang tawag sa bawat isa at sabihin kung saang bahagi ng dokumento ito maaaring makita o magamit. Unang larawan. Ito ay talahanayan o table. Ipinapasok ito sa dokumento upang maipakita ang datos sa maayos na paraan, karaniwan sa Insert tab. Pangalawang larawan. Ito ay hugis o shape. Inilalagay ito upang magdagdag ng disenyo o istruktura sa dokumento. Nasa Insert tab. Pangatlong larawan. Ito ay smart art. Ginagamit upang ipakita ang impormasyon sa grapikong paraan, matatagpuan sa Insert tab. Pang-apat na larawan. Ito ay larawan o picture. Inilalagay upang magkaroon ng visual o imahe sa dokumento, mula rin sa Insert tab. Ngayon naman, tingnang mabuti ang mga larawang ipapakita ng guro. Ang bawat isa ay halimbawa ng dokumentong maaaring gawin sa Microsoft Publisher. Tukuyin kung anong uri ng dokumento ito at isulat kung saan lugar o anong pagkakataon ito karaniwang nakikita o ginagamit. Narito ang una. Ito ay tinatawag nating pahayagan o newspaper. Nakikita sa mga tindahan, silid-aklatan at tahanan. Ginagamit upang magbigay ng impormasyon at balita sa araw-araw. Pangalawa. Ito naman ay mga flyer o leaflet. Nakikita sa mga paaralan, barangay o kalsada upang mag-anunsyo ng mga programa, aktibidad o produkto. Pangatlo,
Mga brochure, matatagpuan sa mga ospital, bangko, o opisina. Ginagamit upang magbigay ng impormasyon tungkol sa isang serbisyo o produkto. Para sa ating bokabularyo, hanapin ang mga salitang may kinalaman sa desktop publishing software, word hunt, at ibigay ang kahulugan nito. Sagutan natin. Borders, layout, tables, font, margins, designs. Bigyan natin ng kahulugan ang mga salita sa word hunt. Borders. Ito ay mga linya, hugis ng disenyo, mga larawan, mga text box, mga hangganan at mga makukulay na graphics na idinagdag sa publikasyon upang gawing mas kaakit-akit at maganda ang mga dokumento. Tables. Ito ay binubuo ng mga grid ng mga cell na nakaayos sa mga rows at columns. Ginagamit ito upang ayusin at iorganisa ang mga teksto o nilalaman nito. Layout. Ito ay ang pagkakaayos na nagbibigay daan upang maiayos ang bawat pahina ng publikasyon. Font. Ito ay ang mukha o itsura ng bawat titik o numero na makikita sa iyong publikasyon. Design. Ito ay tumutukoy sa kagandahang taglay na kabuuan ng iyong publikasyon. Margins. Ito ay tumutukoy bilang boundary sa pagitan ng pangunahing nilalaman at mga gilid ng pahina. Kaugnay na paksa bilang isa, page design layout at borders and accents. Ang publisher ay nagbibigay ng pagkakataon upang makagawa ng anumang uri ng publikasyon na gusto mong gawin, kabilang ang mga brochure, newsletter at greeting card. Ang pag-unawa sa mga template ng publisher at mga tools sa layout ay makakatulong sa iyong lumikha ng mga publikasyon na iyong nais. Unahin natin ang page design. Para gumawa ng page design, sundin lamang ang mga sumusunod. 1. Sa ribbon, piliin ang tab na page design. Pagkatapos ay hanapin ang pangkat ng page setup. 2. I-click ang drop-down na command ng margins. 3. May lalabas na drop-down list. Piliin ang nais na mga margin. Mayroon tayong makikita na wide, moderate, narrow, o none. 4. Ilapat ang mga bagong margin. 5. Kung hindi ka nasisiyahan sa alinman sa mga pagpipilian sa margin, piliin ang custom margin.
upang buksan ang dialog box ng mga gabay sa layout. Doon, maaari mong tukuyin ang mga lapad ng margin. Mayroon kang makikitang left, right, top, bottom. Matapos i-customize, i-click lang ang OK. Maaari ding piliin ang commands na guides, background at master pages kung gusto pang maglagay ng pagbabago sa dokumento. Dumako na tayo sa layout and borders. Layout and borders. Layunin nito na pahusayin ang iyong nilalaman sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga frame sa paligid ng iyong mga larawan o mga hangganan sa iyong mga pahina. Para gumawa ng layout borders and accents, sundin lamang ang mga sumusunod. 1. Sa ribbon, i-click ang Insert tab at piliin ang Borders and Accents. 2. I-click ang drop-down arrow at pumili ng gustong disenyo ng border para sa iyong dokumento katulad ng larawan sa ibaba. 3. Pumili at i-click ang nais na disenyo saka ito i-format ng naaayon sa sukat para sa dokumento. 4. Maaari ding pindutin ang More Borders and Accents upang makakita pa ng mas maraming disenyo. 5. Paglalapat at pag-uugnay, paggamit ng margins at borders. Hahatiin ng klase sa 2 pangkat. Ang bawat pangkat ay gagawa ng sariling dokumento gamit ang papel, krayola, gunting at iba pang kagamitan. Sundin ang nakatakdang gawain ng iyong pangkat. Unang pangkat, liham na may maayos na margin. Pangalawang pangkat, classroom cleaners na ginamitan ng borders. Ikatlong araw, kaugnay na paksa, bilang 2, designing layouts for print and digital publications. Ano-ano ang pinakamabisang mga kasanayan sa disenyo ng layout para sa mga nakaprint o digital na publikasyon? Pag-aralan natin. 1. Kilalanin ang iyong madla. Bago magsimula sa pagdisenyo, kailangang magkaroon ng malinaw na ideya kung sino ang iyong target na madla at kung ano ang kanilang mga pangangailangan, kagustuhan at inaasahan. Makakatulong ito sa iyong pagpili ng naaangkop na estilo, tono, format at nilalaman para sa iyong publikasyon. 2. Gumamit ng grid. Gumamit ng mga grid system para gumawa ng structured na layout na nag-aayos ng content sa mga column at row. Tumutulong ang mga grid na mapanatili ang pagkakapare-pareho at pagkakahanay sa buong publikasyon. 3. Balansehin ang mga teksto at larawan. Kailangang balanse ang mga teksto at larawan upang lumikha ng isang maayos at nakakaengganyo na layout. Ang mga ito ay ang pangunahing bahagi ng anumang publikasyong nakaprint o digital.
4. Ilapat ang mga panuntunan sa typography. Ang typography ay ang sining at pamamaraan ng pag-aayos at pag-istilo ng teksto sa isang pahina o pagkalat. Maaaring makaapekto ang typography sa pagiging madaling mabasa at mood ng iyong publikasyon, at maaari rin itong lumikha ng visual hierarchy, diin at pagkakahanay. 5. Sundin ang mga prinsipyo ng disenyo. Ang mga prinsipyo ng disenyo ay mga pangkalahatang alituntunin na makakatulong sa iyong lumikha ng epektibo at kaakit-akit na mga layout. Ang ilan sa mga pinakakaraniwang prinsipyo ng disenyo ay ang contrast, repetition, alignment, proximity, balance, harmony at white space. Ang contrast ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga elemento gaya ng kulay, laki, hugis o texture na lumilikha ng atensyon at interes. 6. Test and proofread. Ang huling hakbang ng disenyo ng layout ay subukan at i-proofread ang iyong publikasyon upang matiyak na ito ay walang error, gumagana at epektibo. Kailangan mong suriin ang iyong publikasyon para sa mga pagkakamali sa spelling, grammar, bantas at pag-format, at itama ang mga ito bago i-print. Ang mga kasanayan sa disenyo ng layout para sa mga nakaprint o digital na publikasyon ay makakatulong sa atin bilang gabay sa bawat dokumento na ating gagawin. Pinatnubayang pagsasanay, video presentation. Panoorin ang video na ipapakita ng guro. Simula ng panonood at obserbahan kung paano gumawa ng publication gamit ang Microsoft Publisher. Pagkatapos ng video, pag-uusapan natin ang mga natutunan at kayo ay sasagot sa ilang tanong. Narito ang video presentation na ipapanood sa inyo ng inyong guro. Una, creating layout using MS Publisher. Pangalawa, how to make a newsletter in Publisher. Pangatlo, how to create a poster in Publisher. Manood at matuto. Ngayon naman, pumili ng isang dokumento na nais mong gawin sa Microsoft Publisher. Ipakita ang iyong pagkamalikhain o creativity sa pagdidisenyo. Siguraduhing maayos ang kulay, larawan at teksto. Maaaring ito ay flyer, brochure o poster. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. 3, 2, 1. Magbigay ng 3 bagay na iyong natutunan, 2 bagay na nagustuhan mo at 1 bagay na nais mo pang malaman. Pagninilay sa pagkatuto. Gen Alpha. Sagutin ang mga tanong bilang kinatawan ng Gen Alpha Generation. 1. Ano ang kahalagahan ng aralin na ito bilang ikaw ay nabibilang sa henerasyon ng Gen Alpha? Maaaring sagot, mahalaga ito dahil natutulungan kaming maging responsable at maingat sa paggamit ng teknolohiya at impormasyon sa digital na mundo na bahagi ng aming pang-araw-araw na buhay. 2. Makakatulong ba sa iyo ang aralin na ito sa paggawa ng publikasyon?
Maaaring sagot, oo, dahil natutunan naming ayusin ng maayos ang impormasyon at gumawa ng malinaw na mga mensahe para mas maintindihan ng mga mambabasa o tagapakinig ang aming mga gawa. 3. Sa anong bahagi ng iyong buhay may a-apply ang iyong natutuhan? Maaaring sagot, magagamit ko ito sa paggawa ng mga school projects, pagsali sa online na talakayan, paggawa ng mga social media posts, at pati na rin sa mga presentasyon o report sa paaralan at sa hinaharap. Tayo na at magkaroon ng pagsusulit. Multiple choice. Basahin at unawain ang bawat pahayag. Piliin ang tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. 1. Ano ang maaari mong gamitin kung hindi ka nasisiyahan sa alinman sa mga pagpipilian sa margin? A. Add margins. B. Create margins. C. Custom margins. O D. Fit margins. Ang sagot? C. Custom margins. 2. Ano ang ginagamit upang mapalitan ang itsura o muka ng iyong teksto? A. Color. B. Font. C. Numbering. O D. Size. Ang sagot? B. Font. 3. Ano ang pipiliin sa insert command upang makapaglagay ng teksto? A. Borders and accents. B. Draw text box. C. Pictures. O D. Shapes. Ang sagot? B. Draw text box. 4. Anong command ang may layuning pahusayin ang iyong nilalaman sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga frames sa paligid ng iyong mga larawan o mga hangganan sa iyong mga pahina? A. Borders and accents. B. Draw text box. C. Pictures. O D. Shapes. Ang sagot? A. Borders and accents. 5. Anong command ang may layunin na makapagdagdag ng visual interest sa mga mambabasa? A. Borders and accents. B. Draw text box. C. Pictures. O D. Shapes. Ang sagot? C. Pictures. 6. Ano ang tinutukoy ng terminong desktop publishing? A. Paglikha ng mga dokumento sa isang desktop computer. B. Paglalathala ng mga aklat at magazine. C. Pagdidisenyo at paggawa ng mga dokumento at publikasyon sa isang computer. O D. Pagprint ng mga dokumento mula sa isang computer. Ang sagot? Letter C. Pagdidisenyo at paggawa ng mga dokumento at publikasyon sa isang computer. 7. Sa desktop publishing software, maaari mong ayusin ang oryentasyon ng page sa portrait o landscape. A. Totoo. B. Mali. C. Minsan. O D. Para sa ilang mga programa. Ang sagot? A. Totoo. 8. Aling tool sa desktop publishing software ang nagpapahintulot sa iyo na magdagdag ng mga pandekorasyon na hangganan o linya sa paligid ng teksto o mga bagay? A. Text box. B. Border tool.
C. Ruler o D. Shape tool? Ang sagot, B. Border tool. 9. Ano ang layunin ng paggamit ng mga bagay o grid line sa isang desktop publishing program? A. Upang makatulong na ihanay at iposisyon ang mga bagay na tumpak sa pahina. B. Upang lumikha ng mga border sa paligid ng pahina. C. Upang magdagdag ng mga pandekorasyon na accent sa disenyo. O D. Upang hatiin ang pahina sa mga seksyon. Ang sagot, A. Upang makatulong na ihanay at iposisyon ang mga bagay na tumpak sa pahina. 10. Aling feature sa desktop publishing software ang nagbibigay daan sa iyong gumawa ng mga column ng text katulad ng layout ng pahayagan o magazine? A. Text box, B. Column tool, C. Ruler o D. Guidelines? Ang sagot, B. Column tool. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!